Magandang gabi sa bawat isa po rin, Panginoon. Medyo ano pa yung sipon natin. Dadalawang linggo na eh. Sa sambayan ng ating kapatid na Domi, magandang gabi. Muli narito naman muli yung gawain no, sa inyo dumako. At yung kanyang salita na patuloy na sinasaboy. Dito tayo sa ano, yung tatlong aralin to, hirap pamilian eh. Itong sa Isaias na anong to. Ito yung minsan ito dun sa mga ano pa eh. Parang wala pa tong pananampalataya eh, na ano to eh. Kaya ipinapahanap yung Panginoon eh. Samantalang siya ay masusumpungan. Madalang hanapin Panginoon eh, kung lalapit ka talaga may ano, malinis na puso. Yun kasi yung ano ng Panginoon eh. Kailangan, tama yung sinabi kanina, lisin mo rin yung mga karumi sa ating katawan, no? Maalis malinis, no? Para tanggapin ng Panginoon. Kasi siya naman talaga yung nagbibigay ng patawad sa Panginoon. Siya talaga lumapit sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi kasi siya yung ano ba yung binabagit sa Ezekiel 18:23. Hindi wala siyang kasayahan sa kamatayan ng masama kundi manumbalik, no? Ganun po yung ano. Kailangan taglay natin yung tamang pananampalataya, no? Kasi merong binabanggit sa Galatia na hiduang pananampalataya o hindi tunay na pananampalataya. Maraming ganun yan sa sanlibutan. Kaya mapala tayo dito, brethren in Christ, no? Na tinawag tayo, no? Na nandyan yung patutuo ng Espiritu Santo. Na siyang tatak ng kapsanan ito na totoo talaga. Na hindi pwedeng pikiin, no? Ng sino man. At yung mga nangangaral, no? Ito talaga sugo ng Espiritu Santo. Yung ano ng Panginoon. Kaya yung inaaral natin, katotohanan, yung kaligtasan. Kasi talagang ang sanlibutan nakahilig to sa masama eh. Sama talagang ano na ito. Yung mga ngaral nito eh. Iba na rin yung mga ano nila. Iba ang mga interest nila, yung mga ngaral ngayon. Puro kapakinamagan para sa sarili kanilang ano, kapakinabangan nila, yung mga mahalay na kapakinabangan ginagamit nila. Kaya na, bago dumating ang ating Panginoon, no, nandun tayo sa pananampalataya, hanapin natin yung Panginoon. Lisanin yung masama, yung kanyang hiliko, yung kanyang ginagawa. Kailangan mapunta tayo rin sa totoong pananampalataya. Yun ang ano eh. Kaya yung kapisanan na ito, nasumpungan yung katotohanan. Ang batayin lang natin yung salita ng Panginoon, yung Ebanghelyo. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Yun po yung sikreto dyan para magtamo ka ng kaligtasan. No? Yun ang ano lang dito sa ano. Kasi pagdating ng Panginoon, walang makakatanan doon na ano. Walang makakaligtas doon na karumal-dumal. Kasi hindi rin papasok yung anumang marumi. Kundi yung mga banal lang. Kaya kung sa kapisanan, yun ang tuturo talaga ng kabanalan, yung kapisanan ito. Ang iba kasi iba yung naaral, puro kapakinamagan dito sa sanglibutan. Puro pang material. Kaya ngayon, si Pedro, di ba, sinabihan ni Pedro na lumagay ka sa likuran ko, Satanas. No? Ang pinag-iisip mo, ang bagay na sa lupa. Ganun po yung ano, pagka yung dito sa lupa, yung iniisip natin, hindi sa yung bagay ni Selet, sa sangkalingitan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, di ba, doon sa Colosas, hanapin niyo ang mga bagay na nasa itas, huwag mo mga bagay na sa ibabaw ng lupa. Kasi ano yun, masisira ka rin sa paglakad. Puro dito. Yung, kailangan masumpungan na natin talaga ang Panginoon. Kasi meron talagang pagsasara ang Panginoon. No? Sa yung mga salita, sabi sa, ano, di ba, Amos 8:11, sabi rito, narito ang mga araw ay dumarating. Sabi ng Panginoong Diyos na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Alas yung mga salita pagka ano na, lalo mga dumarating ngayon na salot, no? Yung talaga tanda ng ano, yung pagdating na ng Panginoon, yung mga binabanggit pa doon sa 24:21 ng Matthew, di ba? Yung matinding kapigatian, hindi pa nararanasan. Pagka yun ang dumating, no? Palagay ko yun na yung katapusan ng sanlibutan. Darating na siguro ang Panginoon sa Kristo.
Kaya pinapaganda ang bawat isa. Habang naghihintay kayo, sabi doon sa 3:40 ng ah, Pedro, ikalawang Korinto, habang naghihintay kayo ng mga bagay ito, masumpungan kayo na sa kapayapaan, walang dungis, walang kapintasan, para pagdating na Panginoon, makasama tayo doon sa pag-aaral. Korinto, Panginoon, magandang gabi. Salamat sa ating kapatid na Jose. Sunod natin ang ating kapatid na Guillermo. Purihin ng Panginoon, magandang gabi sa lahat ng mga kapatiran. Sambayan ng kapatid na Domi, Velasco family. Magandang gabi sa inyo. At muli, nakasapit kami dito sa tahanan ito sa loob ng 2 taon mahigit. At magbabahagi ako ng kaunti dito sa Isaiah 55. Sabi rito, sa 6, inyong hanapin ng Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Sa 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y nagpapatawad ng sagana. Yun yung pamanik sa atin na tayo ay tumawag, tayo ay lumapit sa Diyos dahil siya'y nagpapatawad ng sagana. Ating sa gabing ito. Meron tayong mga ilang talata rito na sinipi dito sa 6. Sabi dito, sa Kawikaan 2, patuloy. Pakibasa po nga, hirap na hirap kasi ako magbasa eh. Labo. Kawikaan 2, patuloy na lang. Tuloy-tuloy. 2:1 hanggang itataas mo ang iyong kinig sa pagkunawa. Kung iyong hahanapin siya na marapila sa sirisulit siya para kay takot. Kung magkakayo iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Yan. Kung tatawag tayo, hanapin natin yung Panginoon, masusumpungan natin siya talaga eh. Ngayon, yung hindi nakakasumpong dito, yung hindi naghahanap. Pero tayong naghahanap, tayo yung nakakasumpong sa Panginoon. Sabi rito, dito sa sabi rito sa 21, sabi rito, sapagkat ngunit ang masama ay ayan, yun ang sa atin sa gawin ito. Talagang kung hahanapin natin siya, na sabi nga, kung hahanapin siya natin parang pilak na natatago, talagang masusumpungan natin ng Panginoon eh. Ngayon, bakit yung iba hindi nila nasusumpungan? Ayaw nilang hanapin ng Panginoon. Pero doon sa naghanap talaga, at hinahanap natin na parang pilak, yung paghanap natin, hindi yung basta hanap-hanapan lang. Talagang totoong hinahanap natin, masusumpungan natin talaga yun. Masusumpungan natin talaga yung Panginoon. At sabi dito sa sabi pa rin dito sa 8:1 ng Kawikaan, pakibasa na rin kapatid, 8:1, Hindi ba umiyak ang kabunungan at inilalabas ng unawa ang kanyang tinig? hanggang 21 yan. Basahin mo na ng tuloy-tuloy. Meron tayong makikitang aral dyan. Tutok ng mga mataas na dapo sa tabi ng daan, sa mga salubungang ganda, siya'y tumatayo. Sa tabi ng mga
Hmm. Kayo naman naman ang inyong maunawa ay sa puso. Kayo mga kinig sapagkat nagsasalita ako ng mga mahalagang bagay at ang buka ng aking mga labi ay pagiging ng bibig na bagay sapagkat ang aking bibig ay sasambit ng katotohanan at kasamaan ay karuma-ruma sa aking buhay. Sa 21, hanggang 21 yan, kapatid. Hanggang 21, kapatid. Sa 21, 8:21. Sabi dyan, oras na. Ay, okay, okay. 8:21 na palitan. 8:21 Oo. upang ang ating mapag-anahin ng pag-aari diyan upang ating mapuno ang kanilang ingat. So, yun ang ano sa atin, sa kawikaan. Yung nagsisitawag sa Panginoon talaga. Yun ang ano, pupunuin niya ng yung ating ingat yaman. Pupunuin niya talaga ng nung kaya maalap naman natin ang kayamanan natin ay yung salita ng Panginoon. Yun ang kayamanan natin. Yung tayo, dahil ang idudulot nun sa atin, yung buhay na walang hanggan, walang maitutulad na bagay yung siya idudulot sa atin, yung kayamanan na yung pagtawag natin sa Panginoon, yung pagkaunawa natin doon sa kanyang mga salita, yun ang ating kayamanan sa panahon ngayon. Purihin ng Panginoon, gandang gabi. Huwag natin ang ating kapatid na dito. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Siyempre, babatiin ko yung ating mga kapatid dito. Si kapatid kong Edgar, kapatid na Vicky, at si kapatid na Ligaya. Magandang gabi sa inyo. Salamat at muli, itinako ng Panginoon dito, pinaintulutan. Kahit din po sa bahay. Kaya dire-diretso na po yung ating pag-aaral. Salamat sa ating pag-aaral. Napakahalaga no? Ng ating pag-aaral. Kasi sabi ng sahog, may babasahin ng sahog. Sabi doon sa 34. Wala nang oras. Sabi sa 21, sapagkat ang kanyang mga mata ay nangasa lakad ng tao. Ang tinutukoy ang ating Panginoon. Sabi ganon, yung kanyang mga mata ay nangasa lakad ng tao. At nakikita niya ang lahat niyang pagyaon. So napakalaga na malaman natin yung ating lakad. Kaya nga doon sa 37 sa ating pag-aaral, no? Sabi ganon, ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Kung ikaw ay lalakad doon sa itinatag o ipinagkalob ng Panginoon, masisiyahan ka doon. Kasi nga, doon sa 20 ng awit, 2020, ng Kawikaan, 2024, ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon. Talagang nasusulat sa Panginoon talaga. Paano nga maunawa ng tao ang kanyang lakad? Paano maunawa? Kasi nga, doon sa Jeremias, sa chapter 10, 23, O Panginoon, talastas ko na, ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Pinatutunan ay hindi sa kanyang sarili. Kasi nga, yung sa mata ng tao, o sa mata ng kahit sinong tao, sinasabi doon sa 14:12, akala nila matuwid yung daan. Kaya tinuturo ng Diyos na yung lakad. No? Sa kanya talaga yung lakad para matutunan natin. Ngayon, ang sabi sa isang aralin, ang unang lakad na gagawin, lisanin mo yung masamang lakad. Isa yun sa sinasabi sa ating aralin. Lilisanin mo siya sa yung lakad para ulit natin, no? Lilisanin mo, sabi doon sa 55, yung sa ating pag-aaral. Ngayon, paano malilisanin yung lakad? No, kung hindi mo siya nakilala, hindi mo siya naunawaan, kasi nga hindi maunawaan ng tao yon. Ang una, yung sa isang aralin, hahanapin mo siya. Kailangan hanapin mo siya. Kaya sabi doon sa Jeremias, sa 29, sa 29:13, at iyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka iyong sisiyasatin ako ng iyong buong puso.
kung buong puso, sisiyasatin mo siya, mahanap mo siya. Hanap mo siya kasi itong layunin niya Sabi dun sa awit, sa 25, mabuti at matuwid ang Panginoon. Kanyang kaya't tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Kaya paglisan mo, kasi lilisanin mo na, lisanin na masama kanyang lakad, sabi rito, tuturuan ka ng Panginoon kapag siya yung nakita na o nahanap. Tama na ba? Oh, okay, doon na lang po. Magandang gabi po rin ng Panginoon. Agad natin ang ating Magandang gabi sa bawat isa. Magandang gabi sa bayan ng ating Tipimaco, Velasco. Velasco family. Magandang gabi po sa bawat isa. Ganyan din sa mga kapatid natin online. Happy birthday nga pala kay kapatid na Nobert. Happy birthday. Birthday. At sa bawat isa narito. No? Alam nyo, sa purihin ng Diyos no, sa ating pinag-aaralan. Mapansin nyo, sabi rito, magsihanda kayo, sabing ganun. Papansinin niyo, ang kausap niya rito yung kanyang mga alagad. Kausap niya. Ngayon, isa sa bagay na mapapansinin niyo, magsihanda kayo. Kahit na tinawag na sila, kahit sila'y alagad na, pinaghahanda pa rin sila. Ibig sabihin, mali yung pangangaral na kapag tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. Mali yun. Kasi dito, pinatutunayan, sinasabi, kausap nila yung Panginoon na mismo yung kausap nila, pinaghahanda pa sila. No, dahil ang katiyakan, no, para makasiguro ka, kailangan naka-ready ka, no? Handang-handa ka, sabi rito. Magsipaghanda naman kayo. Kasi bakit? May magaganap may mangyayari kung bakit pinaghahanda sila. At isa nga roon na mangyayari, yung katulad ng naganap na. Yun yung hinilimbawa niya, may naganap na at magaganap uli. Sabi niya ganoon. Ang sabi rito dito lang sa 37, at kung paano ang mga araw ni Noah, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sabi rito, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, yung pala yung mangyayari, sila'y nagsisikain, nagsisiinom, nangag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noah sa daong. Ganun pala yung nangyayari sa pagparito ng ating Panginoon. Yun yung isang halimbawa na ibinigay. Ano pa yung isa? Sabi ron sa 17 naman ng Lucas, sabi rito, sa 17, 28, gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nagbibili, sila'y nagtatanim, at sila'y nagtatayo ng bahay. Ganon din yung nangyayari. Dadapat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asopre, nilipol silang lahat. Yung mga halimbawang ito nagpapatunay na naganap yun. Hindi po ito katang-isip, naganap. At meron pong mga pangyayari nagbibigay ng tibay na nangyari talaga ito. No? Merong katibayan na nangyari ito. At papansinin nyo, yung mga pangyayaring yun, lahat sila abala sa mga bagay na ukol sa sanlibutan ito. At yung panahon na yun, makikita nyo, sa panahon natin, sa kasalukuyan, ganun din yung nangyayari. Nagsisipag-asawa, nag-aasawa, nagtatayo ng bahay, kaya wala nang makain. Bakit? Bakit wala? Dumadami yung tao Dumadami yung tao, nawawala ng pagkukuha ng pagkain dahil tinatayuan ng bahay. Kaya ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ng kagutom na hindi pa nangyayari sa sanlibutan. Sabing ganon. Ngayon yung mga bagay na mangyayari. Ngayon, ano yung dapat gawin? Ano yung dapat gawin ng paghahanda? Yun yung dapat malaman. Ng mga alagad na sinasabihan. Ngayon, tatanungin ko, alagad ba kayo? Di ba? Tinawag ba kayo ng Panginoon? O kayo yung sinasabihan? No, kayo ang sinasabihan. Tayo yung sinasabihan. Ano yung maging handa kayo? Ano yung dapat gawin? Wala na oras. Wala na oras ba? Okay, okay na. Wala na pala. Goodbye. Thank you po. Natulala yung tinanong mo natin kapatid na Oliver. Ay, salamat sa Panginoon. Magandang gabi sa lahat at lalo na sa
ating mga kapatid na narito, kapatid Doms, si Joy, si Ligaya, si Vicky, Edgar, ganda. At kagalakan sa amin muli na kami po narito, na makita namin kayo at makasama namin kayo sa pag-aaral ng salita. Napakabuti ng Panginoon dahil muling ibinalik yung gawain para muling mapakinggan yung salita niya. Sapagkat ang panahon natin talaga, kagaya ng pag-aralin natin, medyo pilig-piligro na. Talagang medyo pinaghahanda na tayo kasi nga, gaya ng sinabi ng ating Panginoon, ako'y paparito muli. Talagang katotohanan sinabi ng Panginoon kapag sinabi niyang siya paparito muli, totoo yun. Kasi totoo yun ang salita eh. Kaya sa pag-aaral natin, napakadami nung bahagi na ibinigay ng mga kapatid na napakaganda ng mga bahagi na maano natin. Sabi nga kanina, narinig ko yung paghahanap ng Panginoon. Paano ba masusumpungan ng Panginoon? Tama yun eh. Di ba? Kasi nga ang Panginoon kasi naghahanap siya rin. Tumitingin siya, ang mata niya nasa sanlibutan. Ngayon, tinitingnan niya rin kung mayroong taong mahanap sa kanya. Yan eh. Sinasabi doon sa 53:2 ng awit, nandun yan. Tinutungnan ng Panginoon kung may tao na humahanap sa kanya. At pag may humahanap sa kanya, sabi niya, makakasumpong. Ganun yun eh. Ang pagganon ng Panginoon. Kaya nga, sa tayo na mga nakasumpong na nasa Panginoon, meron tayong dapat gawin. No? Meron tayong dapat gawin. May pinapagawa ang Panginoon. Kasi bakit? Dahil meron pagbabalik ang Panginoon at ipinaghahanda tayo, ano yung dapat makita sa atin? Unang-una, sinasabi din sa Apocalypse, di ba? Panghawakan yung maigpit niya sa inyo. So yan, yung tinanggap natin, baka maya, kung kailan yung malapit na yung finish line, mabigitag tayo ng iba. Delikado yun. Ano pa? Yung bang masumpungan tayong hubad ng Panginoon. Ano yung ibig sabihin nun? Kasi sa atin, bilang isang tinawag ng Panginoon, sabi sa 6:11 ng Efeso, di ba? Ano sabi doon? Basahin natin. Meron talagang ipinabibigay sa atin. Ito yung nakakatakot na baka masumpungan tayong hubad sa harap niya. Di ba? Sabi rito. Sa Efeso chapter 6 verse 11, mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos na makita. Di ba? Makita sa atin yung kagayakan na yun. Kasi pag bagamat maglalakbay tayo rito, taglay natin yung kagayakan na yun. Bakit? Ito yung kagayakan na ipanglalaban natin doon sa suligin ng masama. Pag tinuloy natin yan. Magagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Isa yan eh. Ano pa? 13. Dahil dito'y magsikuwa kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Ganon din, no? Upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Sinasabi ko. Kaya nga kung tayo'y may inupuri pala ng Diyos, nasa atin yung baluti ng Panginoon, titibay pala tayo. Meron tayong panlaban doon sa mga bagay na gustong sumilo sa atin. Yan ang sinasabi doon. Ano pa? Yung ano pa yung baka nasusumpungan tayo natutulog. Di ba? Kasi nga tayo, ang Kristiyanong tinawag, kasi yung taga-sanlibutan kasi, sila yung ina-address na natutulog. Tulog. Kasi yung gumagawa ng kadiliman, ang tawag yung tutulog. Tayo, bilang tinawag ng Diyos, sabi nga sa Thessalonica, ano ba sabi sa Thessalonica? Sabi dito sa chapter 5, sa 4, ngunit kayo mga kapatid, wala sa kadiliman. Ibig sabihin, hindi tayo natutulog. Ha? Yung natutulog, ito yung gumagawa ng mga bagay na gawa ng sanlibutan o ng kadiliman. Wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Ibig sabihin, alam na natin, kagaya sinabi ni Kati kanina, binasa niya kanina eh, hindi na kailangan kayo dapat pagsulatan. Sapagkat alam nyo na ang mga bagay na ito. Di ba? Totoo naman talaga, di ba? Magandang gabi po. Salamat sa Panginoon. Salamat sa ulit kapatid na Oliver. Nakainda na ako na sa ating kapatid na ibigay mensahe. Bigyan natin oras sa ating kapatid na. Sige na kayo. Yan o. Ang katanong ngayon ko yung ganito. Magandang gabi mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi sa Panginoon. Sa sambayan ni kapatid na Ben.
kapatid na Domi, kapatid na Edgar, at kay kapatid na Ligaya, at kay kapatid na Biggie. Salamat sa Panginoon sa bahagian natin mga kapatid. Purihin ng Panginoon. At maliwanag po yung ating mga talakayan na nagpapatibay sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon dahil muli tayo nakabalik ng ganitong uri ng pag-aaral sa mga ibang bahay-bahay ng mga kapatiran. Alos nga nang una, parang ayaw pa natin magbalikan kasi nag-aalala tayo sa mga bagay na pinansyal no, sa bagay ng hirap. Pero kita mo, tama yung sabi ng Panginoon ang pag-iisip ko ay hindi ninyo pag-iisip. No. Ito pala yun. Kaya pala pinabalik dahil alang-alang sa mga iba nating kapatid na hindi natin nakakasalamuha, na ngayon kasalamuha natin. Yung kapangyarihan talaga ng Panginoon, bubulayin lang natin. Makikita natin yung kagandahang loob ng ating Panginoon. At salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ipinagkakaloob niya. Maraming salamat sa ating mga kapatid na patuloy natin nakakasama sa mga malalayong lugar, yung mga naka-online, at sa bawat isa sa atin na naririto. Sa ating pag-aaral mga kapatid, no, bagamat may iba-ibang pagtatalakay na pwede natin talakayin sa ating pag-aaral, no, gaya ng ating pinagsasalu-saluan sa gabi ito na napaganda ng ating talakayan. Doon na rin tayo unang mag-uumpisa sa aklat ng Mateo. Etong sa aklat ng Mateo, sabi rito, sa ating pag-aaral, sabi rito, kaya nga kayo'y magsihanda, kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Ibig sabihin, yung muling pag-aralan po muna natin mga kapatid, yung alang-alang sa mga kapatid nating bagong nakikinig. Sino ba yung tinutukoy na anak ng tao? No? Sa ating mga datihan na, alam natin kung sino yon. Pero para sa mababaw na salita, ipakita muna natin kung sino ba yung anak ng tao na ito. No, kasi alam naman natin, kaya sinasabi ng mga ibang relihiyon, ang ating Panginoong Kristo, no, hindi po Diyos, kundi tao lang. Kasi isa ito sa pinangahawakan na sinasabi, yung anak ng tao. Pag-aralan po natin. Tingnan po muna natin kung paano yung naging pamamaraan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit binanggit na anak ng tao ang ating Panginoong Kristo? Ganito po kasi yon. Sabi rito kasi sa aklat ng Mateo, sabi rito, sa chapter 1 ng Mateo, verse 18, ganito ang pagkakasulat. Sabi rito, ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Ano yon? Nang si Maria na kaniyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya kung ating titignan mga kapatid, no, yung pagkapanganak sa ating Panginoong Kristo, no, nilimliman po si Maria sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Kasi maliwanag sa aking binasa na wala pong nangyayaring pagniniig kay Jose at kay Maria. Bakit binanggit na ang ating Panginoong Kristo ay anak ng tao? Dahil siya po ay lumabas sa sinapupunan ni Maria. No? Ayun po yung pamamaraan po ng Panginoon yan. Pero sa tutuusin po mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo, no, bago pa lang pasimulan yung paglalang ng sanlibutan, kasama na po mismo Espiritu, no, kasama na po mismo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, no. Ito yung mga bagay na yun. Kaya kung ating titignan mga kapatid, no, may sinasabi rito, may sinasabi rito sa ating pag-aaral, no, yung salitang anak ng tao, no. Kasi kung ating babasahin dito sa aklat ng 1 sa chapter 3, tingnan niyo mga kapatid, chapter 3,
Ito, paborito itong talata ni kapatid na Ed eh. Baka minsan pag nag-uusap kami nito, lagi niya nababanggit itong talata na to eh. Sabi sa aklat ng 1, sa chapter 3, sabi rito, verse 13, sabi niya rito, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. No? Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. No? Ang tinutukoy po, yung ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po sa ating pag-aaral, sabi niya, no, pinaalalahanan niya sa pakikipag-usap niya sa mga alagad, meron siyang bagay na ipinapaliwanag o bagay na ipinangangaral. Halimbawa, anong uri ng pangangaral yung pinangangaral niya? Isa doon na sinasabi na magsipaghanda kayo. Kasi kung ating titignan, no, yung salitang magsipaghanda kayo, hindi lang ito para sa mga apostol eh. No, kundi kabahagi ang bawat isa sa atin. Bakit? Bakit niya sinasabing magsipaghanda kayo? Kasi nga, yung salitang hindi ninyo nalalaman kung kailan muli darating o yung pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi bakit? Parang ganito yan eh. Sa panahon natin ngayon, ibang klase na yung mga dumarating na kalamidad. Pag dumating yung kalamidad, lalo na yung mga bagyo, mga baha, yung mga taong hindi nakakapaganda, sila agad yung unang napapahamak. No? Yung hindi nakikinig doon sa sinasabi ng gobyerno sa pag-asa. No, maraming napapahamak diyan. Ang hinahalimbawa ko, yung mga bagay ayon sa laman, no? Kaya maraming napapahamak dahil hindi nila napapagandaan yung dumarating na sakuna na biglaan. No, kaya maraming nagsasabi, sa tagal kong naninirahan dito, ngayon lang ako nakatagpo ng gantong pagbaha. Marami nang namatay, no? Kasi nga maraming mga tao na hindi naniniwala na pag sinabi ng pag-asa na sobrang lakas, hindi yan, normal lang yan. Ibig sabihin, yung pagiging handa, hindi. Kaya, pumapalab yung salitang napapahamak. Sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, ano ba yung dapat na maging katangian upang ikaw ay masabihang handa sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi kung bakit niya sinasabi maging handa, dapat makita natin mga kapatid na sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, maraming mga papahiya. Kaya nga sabi niya, Panginoon, di ba? Kasalo mo kaming kumakain. Kasama mo kami na nagpapagaling ka. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, magsilangayo nga kayo sa akin. Sino tinutukoy niya? Kayong manggagawa ng katampalasanan. No? Kaya sa atin mga kapatid, para makita natin yung sinasabing pagiging handa, no, kinakailangan yung manatili tayo sa ating Panginoong Jesucristo. No, ay nang sekreto niyo yung pananatili. Bakit? Sabi niya kasi sa lagi natin binabasa, 'di ba sa 15, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. 'Di ba? Sino ba yung makikita natin na nanatili sa ating Panginoong Jesucristo na makikita natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ay magtatagumpay? 'Di ba yung mga apostol maliban kay Judas? No. Kaya makikita natin mga kapatid, no, maging sa kapanahunan natin, kinakailangan yung katangian ng pagiging handa. Dumating man ang ating Panginoong Jesucristo, masumpungan niya tayo ayon sa ibig niya, no? Hindi ayon sa sa ibig natin. Kasi darating siya, yung kalayawan nandiyan sa sanlibutan eh. Darating yung Panginoong Jesucristo, yung binasa kanina ni kapatid na Froilan eh. Nagsisipag-asawa, nagtatayo ng bahay, nasa huling panahon na tayo ngayon mga kapatid eh. No? Kaya makikita natin, no, hanggang ngayon, marami nagsisipagtayo ng bahay. 'Di ba? Maraming nagsisipag-asawa. No? Maraming nagliliwaliw. Diba? Maraming makikita natin, mas maraming nagpapalaga sa takbo ng sanlibutan kaysa sa sumunod sa Diyos. Kaya kung titignan, tingnan mga kapatid sa isang talata naman, di ko nahabaan kasi may kiling oras natin eh. Sa isang bahagi naman ng ating pag-aaral, no, sa chapter 55 naman ng Isaiah, nang binabasa ko yung ating mga aralin, nakala ko hindi magkakatugma eh.
Pero pagka pinag-aaralan natin, meron pala siyang pagkakasunod-sunod. Sabi rito sa pag-aaral natin sa isa, sa 55. Sabi rito, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Dating kasi yung panahon, hindi na masusumpungan yan eh. Ang ibig lang sabihin doon, pag ikaw ay hindi nanampalataya sa Panginoon, pag dumating yung panahon na kanyang pagparito, no, hindi mo na siya masusumpungan. Ayun lang po yung mababaw na pananalita doon. Magsitawag kayo sa kaniya samantalang siya'y malapit. At sabi niya rito, lisanin ng masama ang kaniyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Tingnan po natin mga kapatid. Sabi sa ating pag-aaral, sabi niya, lisanin daw po nino ng tao, alin, yung kanyang mga masasamang lakad. Ano-ano ba yung mga masasamang lakad, mga kapatid? Marami yan, tama. Sabi rito, una, basahin muna natin dito sa aklat ng ikalawang Timoteo. Sabi rito, sabi sa aklat ng ikalawang Timoteo, sa chapter 3, verse 1, ito ang pagkakasulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Datapwat, alamin mo ito. Nasa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. No, sa huling araw, ito na yung huling araw na binabanggit Ano-ano yon? Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Paano ba natin makikita yung mga tao nasa paligid na maibigin sa kanilang sarili? Mga kapatid. 'Di ba? Kung ano yung nakakapagpasaya sa kanila, nakakapagpaligaya, no? Sige lang, gawa ng gawa kahit nasa kasamaan. No? Gaganon yung katangian ng tao ng sanlibutan. At sabi niya rito, maibigin sa salapi, no? Yung bang hindi nasisiyahan kung ano yung mga bagay na meron sila. Halimbawa, yung nasa mga, hindi ko naman nilalat sa mga politika, di ba? Sumasahod ng maayos, ano pa ginagawa nila? Di ba? Nangungurap pa. Ang tawag doon, mga maibigin sa salapi. Kaya totoo yung mga bagay na yan. Kaya papansinin niyo mga kapatid, taon-taon naghuhukay-hukay ng drainage. At chinechempo pa kung kailan tag-ulan, kung kailan tag-bagyo, tsaka doon maghuhukay. Ay nako. Ewan ko ba sa kanila? Sasabi rito. Ano pa 'yan? Maibigin sa salapi. Ano pa? Mayayabang. Ang daming tao ngayon, mga mayayabang no? Kikita mo kung makapagmayabang sa inuman. Sige, lahat sagot ko. Pambihira. Yung pamilya, ilang araw na palang hindi kumakain, gasos ng gasos sa inuman. Makita mo sa sugalan. Ganda mga mayayabang. Akala mo kung sino. Ganda. No? Maraming mga taong ganyan. Kahit hindi ko nabanggitin Kung makikita naman natin sa paligid natin, mga kapatid Mayayabang mga mapagmalaki. No, yung mapagmalaki, yung sila na yung mali, sila pagalit sa iyo. Sila na yung gumawa ng masama, ibabalik pa sa iyo. Ganun daw yung tao, mga mapagmalaki. Imbis na humingi ng paumanhin, sisiraan ka pa sa kapwa mo. No, ganun daw yung katangian ng tao, mga mapagmalaki. No. Marami yan Mga tao na sanlibutan niya, mga kapatid, ang tinutukoy ko. Oh. Mga marites. Sabi rito, ano pa? Mapagtungayaw. Marami yan, di ba? Kausap mo lang, ganda-ganda ng usapan nyo, lalong-lalo na sa mag-asawa. Ganda-ganda ng usapan Maya-maya, maririnig mo, nagsisigawan na. Maya-maya, nagmumurahan na. Samantalang nag-uusap ng maayos.
No? Ganun daw mapagtungayaw, yung pala sigaw. Ano pa? Ano pa to? Masuwayin. Marami to sa mga anak. Yung masuwayin sa mga magulang. Kaya maraming napapahamak ng mga anak dahil hindi marunong makinig sa mga magulang. Ayan, mga masuwayin. Maging sa paglilingkod sa Diyos. Kaya marami rin hindi nagtatagumpay, masuwayin sa utos ng Diyos. No? Ganun din eh. Ano pa? Kaya nga naalala ko yung sabi ng nakaraang pakipagkaulayo natin eh. Ang bilin ay bilin, ay utos. Kaya pala ganon, para maingatan tayo dun sa salitang pagiging masuwayin. No. Ano pa? Masuwayin sa mga magulang, mga walang turing. Ano ba yung salitang mga walang turing? Mga kapatid, parang hindi ka marunong rumispeto sa kapwa mo. Ganun na anong tao eh. Parang walang pakialam, parang maganon eh. Mga walang kabanalan. Yan. Yung pag-aaral natin ng linggo, ang ganda ng pagtatalakay ng mga kapatid natin tungkol yan sa kabanalan eh. Ano pa? Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, malapalabintangin. Yung palabintangin, no? Yung bang wala kang sapat na dahilan eh, pagbibintangan mo yung kapwa mo na, hoy! Ninakaw mo to! Hindi mo naman nakita, yung pala nandyan lang sa tabi-tabi. Palabintangin daw yon, yung hindi mo nakikita pagbibintangan mo yung kapwa mo. Ano pa? Sabi ito. Ang dami eh, ang haba kasi nito eh. Mga walang pagpipigil sa sarili. No? Yung madalas itong nakikita ko sa kalsada eh, lalong-lalo na yung mga nagmumotor. Naku po mga kapatid, araw-araw makikita mo yung mga walang pagpipigil. Ang luwag-luwag ng daanan, imbis na magbigayan, hindi nagbibigayan. No, kanya-kanyang singit, kinauwian, nagmumurahan, nag-aaway, mayroon nagpapatayan. Bakit? Mga walang pagpipigil. No. Ang dami kasi nito eh. Inaisa-isa ko lang kasi ito yung mga bagay na lakad ng masama eh. Ano pa? Walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis. Hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo. Mga lilo daw. Mga matitigas ang ulo. Sabi rito, mga matitigas ang ulo. Mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. No? May mga ganito mga kapatid eh. Sa tao ng sanlibutan, imbis na maglingkod, no, kung saan na lang makakapagpasaya sa kanilang mga sarili, doon na lang pupunta. Ito daw yung mga nilalakaran ng mga taong masasama. No? Sa ating mga naglilingkod sa ating Panginoon, sa ating mga naririto, sa ating mga kapatid na bagamat hindi natin kasama, no, napakapalad ng bawat isa sa atin. Bakit? Kasi tayo ay nangatututo kung ano yung mga bagay na dapat maging katangian ng isang naglilingkod sa Diyos. No? Kaya nga sa atin mga kapatid, lalong-lalo na yung bawat isa sa atin, no, yung pagsisikap, lagi natin binabanggit eh, yung pagsisikap ng paglilingkod sa Diyos, lagi nating papanatilihin. No, dumating man yung panahon na muling pagparito ng anak ng tao, masumpungan yung bawat isa sa atin na lumalakad sa pagtatapat. Kasi darating yung panahon, parang hindi ko makalimutan mga kapatid eh. Yung nakaraang Miyerkules eh. Hindi ko makalimutan yung biglang nabigla tayo, yung pala pakikipagkaulayo na pala yung parang First Friday. No? Kaya kita natin yung kagandahan loob ng ating Panginoon. Sabi ko nga,
kahit marami yung mga bagay na ipinagkukulang natin, yung Panginoon nandiyan pa rin. Hindi pa rin tayo pinababayaan kung ano yung mga bagay na nararapat natin gawin. No, at salamat sa Panginoon dahil ang bawat isa sa atin nagsisikap upang maging kalugod-lugod sa kanyang dakilang paningin. No? At hindi pa huli ang lahat, no? Hanggat may pagkakataon, hanggat nandiyan siya, pagsikapan natin makapaglingkod sa kanya. No? Puri ng Panginoon. Babigay ko naman sa ating MC. Tuloy ko muna niyong pakikinig mga kapatid. Tayo dadako sa paglilinaw at pagtatanong. Ang ating kapatid na Tess, may katanungan. Ito yung tanong ng ating kapatid na Tess. Ano po ang ibig sabihin ng wag makikimatok? Makipamatok? Sa hindi mananampalataya, saan po ba ito tumutukoy? Yung isa, yung dalawa yun. Madami ah. Ang sabi ng isang iglesia, huwag makipag-asawa sa hindi mananampalataya. Ang sabi naman ng isang iglesia, huwag makihalubilo sa kasalanan. Ano po ang iyong pagkaunawa dito? Pares. Pag-usapan po muna natin yung salitang pakipamatok. Ito po yung salitang pakikipamatok, yung pakikipagkaisa. May babasahin ako tungkol dyan sa pakikipamatok. Mamaya nating ano ba yun? Mamaya ako sasagutin yung tungkol sa yung person sa samba ito o sa yung tungkol sa iglesia. Sabi rito sa chapter 6 ng 2 Korinto. Sabi rito sa chapter 6 ng 2 Korinto, verse 14. Ito yung pagkakasulat mga kapatid. Sabi rito, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Sino po yung tinutukoy ni Apostol Pablo mga kapatid? Yung nasa sakupan ng iglesia. Bagay tayo dyan. Huwag kayong makikipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran sa kalikuan? O pwede bang pagsamahin mo yung kalikuan sa katuwiran? Halimbawa, yung mga makasalanan, po pwede mo bang isama sa mga banal? Parang ganito yung mga kapatid. Meron kang isang kaing na malilinis na kamatis. Haluan mo ba ng bulok na kamatis? Yung normal lang. Sa mga nagtitinda sa palengke, hindi po pwede. Ibinubukod yan. Kasi bakit? Malakas makahawa eh. Nasisira yung mabubuting kamatis. Ganun din. Sa atin, tuloy ko muna pagbasa mga kapatid. Ahaba ako, baka hindi natin may paliwanag ng maayos eh. At sabi niya rito, anong pakikisama mayroon ang katuwiran sa kalikuan? Siyempre, hindi po pwede. Kinakailangan yung mga liko, maging matuwid muna. O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Hindi po pwede. Kasi sabi kasi ng ating Panginoong Kristo tungkol dun sa kaliwanagan, sabi rito sa chapter 3, sabi rito sa chapter 3, verse 18, sabi rito. Sabi rito, nailang kasi ko sa nililipad eh. Hindi yung Bible, yung buko. So sabi rito,
biro lang mga kapatid. Sabi rito, sa 1, sa chapter 3, sabi rito, 3:18, ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Yung tinutukoy po ng Panginoong Kristo. At ito ang kautulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. No? Bakit? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya nga po yung kadiliman, no, ayaw niyo sa kaliwanagan. Bakit? Kasi yung kanilang mga masasamang gawa, nahahayag. No, ayun po yun. Tuloy ko pong pagbasa, mga kapatid, 16. Sabi rito, saan ba ako? 15. At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Pwede ba yung templo ng Diyos makiisa sa mga Diyos-Diyosan? Galit ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga Diyos-Diyosan, no? Hindi pwede magkaisa yon, no? At sabi niya rito, at anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos. Ibig sabihin, tayo yung tirahan ng Diyos, no? Individual, no? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. No? Ngayon, sabi ng iba, kapatid na Michael, yung tinutukoy ba yung ibang parte sa pag-aasawa? Pwede rin po yun. No? Ibig sabihin, bakit dumarating sa punto ng mag-asawa yung isa ay sinasabing hindi maswerte sa kanya ng pangasawa? Bakit mayroong babae na sinasaktan ng asawa, mayroon naman lalaki minumura lang ng kanyang asawang babae? Ano ba yung mga kadahilanan, mga kapatid? Kasi nag-asawa sila nang di kabilang saan? Sa mga mananampalataya. Kaya nga ang Kristiyano o yung mga sumunod sa Diyos, kung maaari, kung ikaw ay mag-aasawa sa katulad mong mananampalataya. Bakit? Para maiwasan yung mga bagay na hindi nararapat. Kaya maraming napapahamak sa pag-aasawa dahil hindi namimili ng sumusunod sa Panginoon. Kasi ang mag-asawa, pag sumusunod sa Panginoon, mayroong tumatali. Alin yon? Yung kautusan ng ating Panginoong Kristo. Kaya yung mag-asawa, nagiging maganda ang pagsasama dahil sa kautusan na nanggagaling sa Panginoon. Ayun ang sinasabi na tayo bilang mga mananampalataya, yung sabi ni Haring David, kung iano naman natin sa pamumuhay sa sanlibutan, sabi naman ni Haring David, hindi ako umupo. Halimbawa, may piging yung mga makasalanan. No, halimbawa, may kasalan yung mga makasalanan, may mga inuman. Sabi ni Haring David, hindi ako nakiupo sa nakasama nila. Ano ibig sabihin ni Haring David? Hindi siya nakaisa doon sa ginagawang piging ng mga masasamang tao. Ayun po yung tinutukoy na hindi po tayo pwedeng makipamatok, no, sa mga kabilang sa mga hindi nananampalataya. Pero hindi naman nangangahulugan na wala tayong pakialam sa kanila. Kasi may sinasabi rin na kinakailangan natin magsalita sa kanila, no, base lang sa kalooban ng ating Panginoon. No. Ano pa, kapatid na Tess? Yung isa dyan. Magsalita ka kasi mayos. Sabi mo, makahimato ka ng manampalataya sa loob ng iglesia. Paano kung wala ka naman nagustuhan dito sa loob ng iglesia? Kung halimbawa, wala ka nagugustuhan sa loob ng iglesia, ang sabi ni Apostol Pablo, ibig ko nga ang tao ay maging gaya ko. Alin yun? Yung walang asawa.
para hindi ka mapahamak. Ngayon, kung halimbawa meron ka naman napupusuan na hindi mananampalataya, ikaw ang gumawa ng paraan, para mapapunta siya sa tamang pananampalataya. Huwag yung ikaw ang mapupunta sa kanya dahil mapapahamak ka. Kundi, yung napupusuan mo na gusto mong maging asawa, siya muna yung kinakailangan, dalin mo sa iglesia. Para hindi ka mapahamak. Okay? Liwanag? Ay! Ayos ba? Ay! Sige ba, mga kapatid? Okay na, kapatid Les? Okay. Ngayon, mga kapatid, purihin ng Panginoon. At kung wala ng katanungan, nais ko muling ipabot yung aking pagpapasalamat sa sambayan ni kapatid na Domi, sa inyo po mga kakapatid, mga nagkagandang kapatid. Na purihin ng Panginoon at sana loobin ng Panginoon na dumating yung panahon na tayo magsama-sama sa patuloy na gawain paglilingkod sa Kanya. Purihin ng Panginoon at babalik ko na po sa ating MC sa kapatid na Mike.